Hey there atin guys, welcome back to my channel. In this video, samahan nyo akong pakinggan ang pinakaunang kinanta ng J-Med sa kanilang album launch. Ang kantang Paano Ba Ang Magmahal. Ito ay hindi ko naisip na i-record nila dahil hindi rin naman talaga yata nila to ever pa na pinerform. Tama? At nakakatuwa kasi ang ganda ho talaga ng naging arrangement nila, pati ng interpretation nila. Sinabi ko nga sa reaction video ko kagabi na naging J-Mel talaga ang style. We will not be playing the whole clip kasi mayroong copyright ito. Sana maintindihan nyo. But you can always stream pagka available na yung kanta ng J-Mel. Alright. Okay. Tara. Diba? Ang nice ng voice ni Mariel doon. Very sweet. Very girly. I mean, may mga songs kasi na kapag duet, especially pag lalaki, babae yan, kailangan sweet na voice ng babae. Yan yung nabibigay talaga ni Mariel eh. Diba? Ayun nga lang mga kasing guys, sorry, medyo magiging maingay lang talaga dahil nga, as I mentioned dun sa reaction video natin, ongoing din kasi talaga ang mga bigayan ng orders pa dyan. Kasi ang venue ay bar din, may kainan, you can order your food. So since intimate yung venue, maliit lang siya, maliit lang ito, so, kaya maririnig yung mga nagsiserve, kumukuha ng order, at makikita rin sila dyan. Ito ay pinaraanan ko lang kasi on my view kasi talagang sa set C, ano lang eh, konti lang yung nakikita mo, hindi mo makita yung buong stage. Even the LED, majority ng LED sa nila hindi ko nakita. What more dun sa mga nasa kanan ko, hindi na nila nakita ang stage. Actually, kay JM. Ito. Sanay lang siguro ako na pinaprolong yung katapusan doon. Siyempre with the version of Piolo Pascual. Yeah, kasi kinanta to sa breakup playlist. Kaya natuwa ako din as a Sarah fan also. Na finally, Mariel is singing Sarah G material din. At ano pa, naging part pa ng kanilang album. Though the original singers talaga ng Paano Ba Ang Magmahal ay sina Eric Santos and Yang Constantino. I only came to know after nung release nung kina Sarah. Yan. Very serious ang dalawa. Ayan. Nag-chorus na. Actually, with the chorus, yung initial nilang chorus, ano pa lang siya, medyo may touch pa rin siya na original. Pero meron na rin part dito na, ano eh, if I can remember correctly, na nababago na nila. Yung nagiging J-Mel style na.
pagkatapos yung paano tinapos ni JM yung chorus. Iba yun, ibang style yun with the original. And then ito na, mas nilaro na nila dito sa second verse. Lalo pa hanggang mag-bridge. So skip lang natin a bit. May pahabol na ganun. Right, guys? So, mapapakinggan nyo na iba na yung paano ba ang magmahal with this one. I mean, version na talaga to ng Jamiel dun sa second verse. Papuntang chorus. All the more na nagkaroon talaga pa ng kanilang touch sa kanta dito. Bridge. Grabe yun. Nung nandyan kami, wait lang kasi parang pangit ang yan na lang. Putol natin. Exactly same reaction na sinabi ni Mariel after nila kantahin to, na parang yung mga tao, inaabangan, ba, aabot ba, kaya ba, ganyan. Siyempre, alam naman namin kaya, di ba? Pero, maganda kasi yung ganong experience na while listening and watching sa performance ng iyong hinahangaang mga performers, na you get along with the feeling kasi nagka-connect na kayo eh. So kumbaga parang kung kinakabahan ka as a watcher, as part of the audience, then nakakonect ka sa kanila, parang napaka in the zone mo at napaka onto-it mo sa performance na kala mo as if you're part ng performance na nakikikanta ka rin. Diba? At saka pang malakasan, unang-unang kinanta nila, paano ba ang magmahal eh. Grabe. Ang ganda ng bridge na yan. At meron pa yan dito eh. Doon sa, di ba may part si Sarah diyan na prolong na high note. Gawa ni Maria. Ay, di pa yan. Go, Jeff.
At it's best talaga tong dalawang ito. May part nga dyan sa sa show na tinatanong yung audience na kung paano sila nagsimula mag-Jamiel fan and bakit minahal yung Jamiel. Hindi tayo natanong, kundi nag-spotlight pa tayo. Pero to me, kung ako yun, ang masasagot ko dyan, these are two incredible artists individually. Tapos pinagsama mo, sobrang husay talaga. You can find an excellent chemistry sa stage. Hindi lang basta yung kiligin ng performance yung meron sila. Yung accuracy ng mga notes na kinakanta nila at yung level of excellent na meron sila pagdating sa pag-harmonize, pakipagbosesan, saka duet nila. Kasi mahirap yun. Yun yung meron tong dalawa. And kung boses at boses lang naman, kahit hindi sila mag-vocal acrobatics, napakaganda. And that's why we are following Jamiel. Deserve nila ang mga suporta natin at pera na lumalabas from us to watch their shows. Ayun. So, I hope na ibigyan nyo ang paano bang ako as a Sarah fan, and ang ganda ng naging arrangement ng paano ba ang magmahal ngayon, and ma-level mo diba? Ang ganda, ang galing. Hindi ko pa napapakinggan yung screen version. I mean yung nasa Spotify, or I don't know kung nasa YouTube na rin ba. But kasi mas malinis doon dahil studio version yun, ibig sabihin. Pakinggan natin din kasi kung ano ba yung naiba doon at naiba rito sa live. Ang maganda ngayon, nangyari na yung album na gusto natin na parang napapakinggan natin. Di ba sinasabi lang natin ito sa reaction natin? And now, it's happening. And it happened. At mas mabigyan natin ang iba pang mga Filipinos all over the world to appreciate ang talent na meron ng Jamiel. Yun. Kayo mga Jamiels, ano masasabi niyo sa performance at cover ng Jamiel ng kantang Paano Ba Ang Magmahal? May comment sa comment section. Alright? Maraming salamat sa panonood ng video na to. Happy weekend! Lagi kayo mag-ingat. Bye-bye!